Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indokobos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kana sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Duwang bumbero sa Idaho gada na matapos man ini ang badilon. Nico Musino nagsumpa na bilang bagong BOC Commissioner. Sa tuya mga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal. Escudero may bastanting bilang para magdanay bilang da Senate President. Ibinaba na ang security alert warning duman sa party kan na nasyon kan na Israel. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado nasyonal Pilipinas, mahalat ni naabuton sa 10 taon bago makapagpuon kana pag-producer ni lana. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, Attorney Lorna Capunan na magiging party kan House Prosecution na panel. Yan ang mga headlines kan mga barata. Ang mga detalye sa tiyan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwat, marahay na aga sa Indokobos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na hidakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, pinaglalauman na magiging parte kan House Prosecution Panel kan Batikanong abogado na si Abogado Lorna Capunan. Basado sa impormasyon na nakuha kan BBS FM, matabang ang Batikanong defense lawyer sa mga kongresista sa saindang pag-imbestigar kay BP Sara sa Senate Impeachment Court. Sa presente, mayo pa nin opisyal na kumpirmasyon gikan kay Abogado Capunan mantang paparani na ang tentative schedule kada pagpuon kan trial na ipinagtalaan ni Senate President Francis Escudero sa pitsa 29 kan bulan kan Hulyo. Sarong aldaw matapos ana ikaapat na suna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Capunan ang saro sa mga defense lawyer na may 40 taon nang pagkasabot o kaaraman sa law practices. Siya ang founding partner kan Capunan and Castillo Law Office. Natapos niya ang sa iyang law degree gikan sa parte kan University of the Philippines, Diliman, asin nakapasar sa bar kan 1978. Nagkapira sa mga bistadong kliyente kan Batikanong abogado, iyo sinda Haydin Ku, Ryan Ramos, James Schaff, asin man ang kontrobersyal na pinagbistong pork barrel queen na si Janet Lim Napolis. Ang House Prosecution Team pinapamayuan ni House Minority Leader Marcelino Libanan saro sa mga Batikanong abogado sa laog kan Kamara maging partiman kan na panel kaparehas kaning law expert na si Chela Jokno asin man Laila De Lima.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado nasyonal. Aminado ngunyan ang Department of Energy o DOH na maabot pa sa 10 sagud ng 15 taon na antes na makapagpuon ang Pilipinas na makapagproducer nin lana o crudo asin man gas gikan sa parte kana reserves kana nasyon na araniman duman sa Bangsang Moro Autonomous Region Muslim Mindanao. Napagaraman gikan kan 2024 nagpo nang magresibi ang DOA nin mga bid para man sa petroleum exploration sa parte kana tulong ipinagbugtak na lugar duman sa Cotabato, Sulu asin man basins o basins. Basa dumanda sa DUA Director Rino Abada, mapuon na ang mga kontrata para man sa proyektong ini asin man ang Mindanao, partikular na ang mga lugar na kung sa ina nakaatubang sa Malaysia asin man sa Indonesia. Sering man, sinabi ni Abada na abuton sa 5 taon na para man sa exploration phase asin kadagdagan na 5 taon para man sa development antes na magpuon ana sambit ng produksyon o mina kan krudo. Mantang pinagalat ang mga proyektong ini, ang gobyerno nag-iisip ni na temporaryong solusyon araw kan fuel subsidies tangani man na digdi mataparan ang presenteng pangangaipo kan enerhiya. Mantang pinag-anunsyo man ang bansang Moro government ang sinang plano na mag-explore kan coal sa Kafay asin man Taguluan sa Lanao del Sur na may kabilugan na hewas na 14,856 na hektaryas. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, sa nagbabaga pang barata sa lado nasyonal sa BBS-FM, ibinaba na kan Department of Foreign Affairs and security alert warning para man sa mga Pilipino duman sa nasyon kan Israel. Basa duman sa DFA, inuli man kan positibong deployment asin na maging level 2 na ini o restriction phase nagikan sa dating level 3 voluntary repatriation. Enot lang ikinaugmakan gobyerno kan Pilipinas ang kasunduan kan Israel asin man kan Iran na magapasunod kan pinagapod na ceasefire base sa kakaigwaning kalkulasyon kan Departamento kan Foreign Affairs na igwanin na 30,000 na mga Pinoy duman sa Israel kung sain kadaklan sa mga digdian mga caregivers mantang 1,100 man sa parte kan Iran. Siniguro kan Department of Foreign Affairs na sa indang babantayan asin na maigpit pa man ang kamugtakan sa parte mismo kan Riuna asin kan sa indang paglangkaw kan alert level kung kinakaipuhan. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, igwadaanin bastanteng suporta gikan sa parehong senador para man magdanay bilang Senate President si Senador Francis Chis Escudero. Sigun ki Senador Joel Villanueva, natiwala ini na makakakuanin bastanteng suporta si Escudero. Dagdag pa kani na nakaulay niya ang majority kan mga senador asin nagpahayag sindanin suporta ki Escudero. Nasa 13 kan mga senador nagpahayag na nin suporta para ki Escudero na madanay bilang Senate President. Maging siya nagpahayag man kan suporta ki Escudero ninuli kana marayda ang trabahong ipinagpapailing kani si Villanueva na majority leader kan 19th Congress. Nagpahayag na kapag nagpuon na ang 20 Congress sa bulan kan Hulyo o ngunya na bulan kan Hulyo, magiging bakante ang gabos na mga Senate leadership gikan sa Senate President, President pro tempore, Majority Leader asin Minority Leader, siling man ang pagbuburutuan kan mga senador. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado
National. Duwang bombero ang pinagasasabing gadan matapos nasinda ang pagbabadilon kan magrespondi duman sa Kutinay Country sa Idaho. Basado sa investigasyon, igwasindanin na naresibi sa 911 na apod kung sain igwasubot ninsulo sa parte kan Canfield Mountain. Pagabot ka na sambit ng mga bombero, sinda ang tulos na pinagbadil asin na tulos na binawian nin buhay. Matapos na nagkapirang oras kan sindang pagkagadanda, nakuhaan na sindang bangkay kan sarong 20 anyos na sinasabing suspect na si Wisa Roli. Nailing ang suspect sa sarong parte kanda bukid asin kaibanan ang sniper na badil. Asin ginamit kan suspect inaarampakan mga autoridad ang pinakamotibo sa nasambit ng pambabadil. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nagasumpa na bilang Commissioner kanda Bureau of Custom si dating Office of Civil Defense OCD Undersecretary Ariel Nepomuceno. Mismong si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. anda nagasagibukan panunumpa ni Nepomuceno. Nakatalaan na ribayan kaniya sa pwesto Yusef Benvenido Rubio bago naging OCD si Nepomuceno. Nagserbi niya bilang Executive Director kan National Disaster Risk Reduction and Management Council. Padagos-dagos kita mga tugang sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal sa BBS-FM, kinaugmangunyan kan Commission on Election o COMELEC ang naging desisyon kan Manila Regional Trial Court. Ngunyan aldaw kan kasudmang Lunes na nagpabor sa kuwaranta to petition kan Office of the Solicitor General laban kay Alice Gu. Ninulita siya subuot ang sarong Chinese national diniklarama na mayong bisa ada pagkakabugtaka pagkakanumraki Gu asin ada bilog na termino kani bilang alkalde kan Bambanduman sa parte kan Tarlac. Basado kay Garcia, nakadalagan ana nangganang alkalde na si Gu. Ninuli tamayo ni nag-question kan sa iyang certificate of candidacy. Tinawan doon kanina anda parte mismo kan trabaho kan komisyon. Iyo anda paga-resibikan mga COC asin man ministerial lang. Dagdag pa kani ang kasong ininigo ni Goo ana dapat na magserbing laban na asin man na angat sering man na maging adal sa gabus tangani man na maging mas mapagmatyag asin na maging maaga pa sa pagkwestiyon sa mga kandidato nga may makaduda na kwalifikasyon o pagkakabistuan. Magigirumduman na sa kulungan ngunyan si Goo poon paman kanda September asin na nagkaigwa nin haros pagsampa kan kasong qualified human trafficking laban sa iya ang Department of Justice sa Pasig City Regional Trial Court. Sa iba pang detalles kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, kinumpirmara ni Commission on Election COMELEC Chairman George Erwin Garcia na si Sebastian Basti Duterte ang maserbing temporaryong alkalde kan siyudad kan Davao. Ninuli kan an sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte anda iya makakapagsumpa asin na makakatukaw sa pwesto. Ninuli sa iyang presenteng pagkakakulong duman sa International Criminal Court sa Netherlands. Basado sa Department of Interior and Local Government o DILG, ang desisyon kung dai sumpa asin na makakapwesto si dating Presidente Rodrigo Duterte kasumpay kainiya base sa Local Government Code by Operation and Vice Mayor ang temporaryong maserbi bilang alkalde asin na aapodon si Rodrigo Duterte bilang mayor-elect. Dagdag pa man ni Garcia na mawawa ran nanin jurisdiksyon ang full body sa mga napili o sa mga
nahilihir na mga opisyal kon mayo sinda ni nakabimbin na kaso sa komisyon na pagabot kan na pizza 30 kan bulan kan Hunyo o kasudma ang dating presidente sa tao kan sa iyang presenting pagkakakulong sa International Criminal Court. Ninuli kan mga kasong crimes against humanity, kasumpay kan sa iyang war on drugs campaign, asin na nanggana sa pagkaalkalde duman sa parte kan syudad kan Davao sa paagi kan na pinagapod na landslide na buto na may aabuton sa 600,000 na mga buto. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, naglangkaw ang tsansa kan low pressure area LPE na maging saro ng tropical depression sa masunod na 24 oras. Basado yan sa monitoring na pinaggibo mismo kana State Weather Bureau. Enot nang ipinagbugtakan Weather Bureau sa low o baba na tsansa asin na mabilog na bagyo anasambit ng LPE alagad mantang paparani ini sa parte mismo kada jurisdiksyon o sa EOR kan Pilipinas. Inilangkaw ini sa parte kan medium oring namataan ang nasambit ng LPE sa distansyang 930 kilometers sa sirangan na parte kan Central Luzon o naman sa Region 3. Basado sa Weather Bureau, maski ngani day ini direktang makakapiktar sa parte mismo kanda Pilipinas, digdi nagsasabay ang extension kan LPE sa southwest monsoon na nagdadara ni na may bugna panganuron asin paguran sa nagkapirang parte kanda Pilipinas. Napiktaran iyo ang Mindanao, Visayas, kay bananaan Central Luzon. Padagos naman ining binabantayan kan Weather Bureau orog na ang posibilidad na pagkakabilog kanay bilang saro sa ikaduwang bagyo na malaog sa Pilipinas. Sa iba pang detalyes kanda nagbabaga pang barata sa BBSFM ikinasa kana siyam na oil companies ang sendang fuel discounts para manda sa mga chauffeur kan public utility vehicles PUV, non-PUV as in transport network vehicle service bilang parte kan kasimbagan sa padagos na paglangkaw asin pagbaba kan na presyo kan na lana sa pangkinaba na merkado. Basado naman sa Department of Energy DOA ang mga diskwento ang mapuon sa aldaw kan na Martes ungunya na pizza oro kan na bulan kan Hulyo 2025 kung sain magkakaigwa pa rin panibagong pag-uurulay ang DOA sa bulan kan Oktobre para man sa mga kadagdagan ng mga diskwento na ipapasunod sa ika-4 na quarter kan taon. Basado ki Sharon Garin, DOA officer in charge, padagos ang sa indang gidigibong koordinasyon sa mga kumpanya kan lana tangani pang mas mapayuwas pa ang bilang kan mga gasolinahan na magiging parte kan sinambit ng programa kaibanan ang pagpapasunod kanahinsya asin dedicated PUV lanes na automatikong magkakaigwan ng diskwento sa kada pagbayad kan mga tsuper. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal, magkasabay na magpapasunod ang mga kompanya kan lana kan sa indang pagbawas presyo sa mga produktong petrolyo ngunya na aldaw kan Martes pet sa 1 kan bulan kan Hulyo 2025. Mababa ang presyo kan gasolina ni naabuton sa 1.40 centavos mantang anda diesel mababa manin 1.80 centavos. Kinakarkulong mababa sa 2.20 ana ibababa kana kerosene o gas. Digdi epektibo ana nabanggit ng oil price rollback poon alas 6 kasubagong pagkaaga. Ana pagbaba kana presyo pinaglalauman matapos asin na nangyari sa ceasefire kanda pagultanan kada Israel asin man na Iran na iyo ang nagbunga kan pagbaba sa global crude oil price. Sa iba pa niya itong nagbabaga pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal.
Perming bukas daan na Senado sa mga pangapunan nagibo na mas transparent sa publiko ang pagbubusisi kanda national budget sa bicameral conference committee. Ini ang pinagpahig ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. sa tao man ka nagkukusog na ugong asin pangapudan gikan sa civil society groups sa irarom kana kampanya nga Open Bicam na kung sa ina ipinagpapangapudan ang reforma sa pagsasagibo kan Bicam, partikular na sa mga prosopistong national budget asin man priority bills. Basado sa Secretary, igwanin pananagutan ang duwang sangakan Kongreso na siguraduhon na bukas asin malinaw ang proseso. Inibunga naman kan sa indang trabaho sa lado kan konstitusyon na ang public office ana mapagkakatiwalaan kan publiko. Ninuli kaniya may karapatan subuot ang mga kababayan na mga Pilipino na maaraman kung paano ginagastos ang kwarta kan Pilipinas. An sa indang aktibong pakikipagpartisipar ang nakakatabang tanganing masiguro na digdi siguradong tapat asin may pananagutan sa taong bayan ana sa indang mga iniluklok sa pwestong mga opisyal. Padagos-dagos kita sa detalyes pa kan sa tuyang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal sa pagbubukas kan 20 Congress nagasampa ana mga senador kana sa indang inot na mga proso pwestong lay kabali sa mga nagsampa ngunyan o kasudmang Hunyo 30 iyo si Senate President Francis Chis Escudero, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, Robin Hood Padilla, Loren Ligarda, Bam Aquino, Erwin Tolpo asin man si Camille Villar. Pinaglalauman man na masampa pa man na nagkaparang mga senador kan sa indang mga pit bills mantang haros nakapokus ang inot na mga ipinagsampang prosopisto ni Escudero sa business sektor. 20 prosopistong lema na ani pinagsampa ni Estrada kung sa ina kabali digdi ang new anti-espinoid sa AK asin man Philippine Coast Guard Modernization Act bilang chairman kan Committee on National Defense asin na banta naman sa West Philippine Sea. Nakapokus man ang mga pinagsampang prosopistong lay ni Aquino sa lado kan edukasyon tangani man na digdiya simbagan ang krisis sa edukasyon. Inot naman na listahan kan mga prosopistong lay na pinagsampa ni Senadora Erwin iyo ang resolusyon na susugo sa Senado na busision asin balikan ang rice tariffication law tanganing maibalik ang regulatory powers kan National Food Authority. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pa kita sa lado nasyonal sa nagbabagang barata sa BBS-FM masampa nanin kaso sa National Bureau of Investigation o NBI sa aga Miyerkules si Senadora Risa Hontiveros laban ki alias Rene ana nagbaliktad na testigos sa pagdangog mapadapit man sa subuot pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ana kasimbagan ni Hontiveros kasunod naman ka nagkuriyat na video ni alias Rene kung sa ina pinag-aakusaran kani ang senadora na binayadan siya nin sarong milyon pesos para man magtistigo sa mga seryosong mga kaso laban man kay Kibuloy asin idinawit siya sa dating Presidente Rodrigo Duterte asin man Vice Presidente Sara Duterte. Apuera ki alias Rene sa sampaan man kan senadora ni mga naglapas asin nagkukuriyat na video. Segun pa man ki senadora digdi bako lang subot fake news anasambit ng video kundi ini saro subuot na witness tampering o pananakot sa mga testigos. Pahayag ni Hontiveros si alias Rene ang pa-oro-otrong nagralisa sa iyang opisina asin digdi dai subuot tinakot asin pinirit kundi siya ana naghabol sa saindang opisina para man magpahayag kan sa iyang lado. Sa iba pang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal,
preparado man si Senador Vicente Soto na maging leader kan minority bloc in kaso da siya palado na maging Senate President sa 20 Congress. Basado kay Soto, bukas siya na maging minority leader ninulit na magayon mandaan papil kani sa laog mismo kan Senado. Subot digdi bako dang bago sa iya anda gampanan iniya ninhulita naging minority leader siya sa irarom ni dating Senate President Nini Pimentel. Sering man pinagpaig ni Soto na dagos paman ang sa iyang pagdalagan bilang presidente kan Senado sa 20 Congress, pero ang desisyon kani nasa kamot o depende sa kagustuhan kan mga pag-iriba kaning mga senador. Mantang sa partibismo kada mga pahayag ni Senador Joel Villanueva na magdadanay paman giraray si Senador Ches Escudero bilang Senate President kan 20 Congress. Aminado ang senador na dakul na mga senador ada malaog pa asina nagpaig panin suporta kay Escudero bilang presidente kan Senado. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitang unyad sa Ladua Nacional pinagpaig ni Mayor Esco Moreno dumaguso na bagong alkalde kan na siyudad kan Manila na plano kaning maipadeklara an state of health emergency. Subuot bunga ini kan sinasapong problema kan sa iyang mga kababayan na napabayaan sa issue kan basura dyan sa partibismo kan siyudad kan Manila. Kaya ipinagpaig ni Manila Mayor Esco na sa iyang hahagadon sa City Council para maideklara o maisairarom ang bilog na Manila sa state of health emergency sa inot kaning sesyon sa isinagibong pag-uurulay. Tinawan doon kaini asin ibinulgar kan alkalde na uminabot sa 900 million pesos ang naging utang kan syudad sa waste management. Alagad sa iyang pigsiguro man na digdi mangunguliktanin basura paman giraray ang mga kumpanyang ini na daisubot na bayaran para man mag-ikot sa partibismo kan syudad kan Manila. Kasumpay kan bagay na niya ana problema ang kinakatubang kan syudad, nagdul nin patanid naman si Mayor Esco Moreno lalo na mapadapit man sa illegal na droga. Sa iyang pinatanidan ang mga nagagamit asin nagpapakuriyat o nagdidistribuer kan illegal na droga na sa indaining dadara ko po na asin papasimbagon sa lay. Ninulikan sa iyang pagpatanid sa mga niya na seryoso ang bagong gobyerno kana syudad kana Manila pasiring sa seryosong problema na kinakatubag kana Manila. May kamugtakan asin na may bubugtakan subuot ang mga ini in kaso day paman na magpundo asin na maguntok kan ginigibong illegal na aktibidad mapadapit man sa illegal na droga. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal, lado international, asin bad sa lado nin Karawat pagkatapos po nin pagirumdom. Mga tugang ngunyan sa detalyes kana sa tuyang mga barata kitang ngunyada sa lado national o lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal ang San Francisco de Asis Paris temporaryong isasara sagud ng pizza dus kana bulan kanunyo o sagud ng sa aga matapos ka nangyaring trahedya sa Archdiocese of Cáceres. Pinag-anunsyo kana Archdiocese of Cáceres ang temporaryong pagsara kana San Francisco de Asis Paris sa laog kana syudad kanaga sagud ng pizza dus kana bulan kan Hulyo o abota sa aga bilang parte kana kasimbagan sa sarong mamundo na insidente na nangyari kada nagatalikod na
Bangginin na Domingo. Kasudod kan pagkagadan kan sarong 18 anyos na soltero na sa laog mismo kan na simbahan matapos na ni mag-suicide magbadil sa iyang sadiri. Sa opisyal na pahayag na pinagpaluwas kaniya kan Hunyo 30 kasudma, sinabi kan diocese na ana paga sasara iyan na tangani man na tawanin doon ana panahon na ipinagtalaan na para man sa pagpapamibi asin man ada pagkakaigwa nin pagluluksa asin na espiritual na repatriation gabus kana publiko nga misa ana liturhikal na gibuhon kana temporaryo nga pupundon ko na gigibuhon ana right of repatriation and or reparation, right of reparation and healing sa parte mismo kan pitsadus ni na pagkabanggi sa aga yan tanganing liwat na digdiya ibugtaka ana simbahan bilang banal na lugar asin na maserbing lakdang siring sa kolektibong pagkakaigwanin na paghilom sa komunidad. Bilang tugon sa epekto na nasambit ng trahedya, matatawan ana Archdiocese ni na serbisyo kan mga lisensyadong psychologists asin man pastoral counselors para man sa pamilya na kung sain na digdiya binayaan kan na biktima ang mga saksi sa nasambit ng insidente asin mga miyembros kan na sinambit ng parokya. Pinagpirmahan ang pahayag ni Reverend Father Darius Romaldo, GCD Chancellor kan Archdiocese of Cáceres. Nangapudan man ang simbahan na paggala nga sa privacy kan pamilya na bidawian in buhay o nag-suicide kana maingat na pakikipag partiya kana maingat na pagpupublikar sa social media. Pinag-ingkaminar ang sisayman na nakakamati kan emosyonal asin kadipisilan na magrani sa mga padi asin man sa mga advisor o kundi man sa mga pinagkakatiwalaan na mga barkada para man sinda suportaran asin ibahan kan sa indang namamating mga depresyon. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Baril na pinagamit sa pagugot kan estudyante sa laog kan simbahan kan San Francisco, pega aram ngunyan kan pulisya kun sisay an may sadiri, buyit padere sa detalye. Padago sa investigasyon na pigigibo kan mga autoridad dapat ka nangyaring subot pag-suicide kan sarong estudyante sa laog mismo kan simbahan kan San Francisco sa siyudad kan Naga kan sarong Aldao alas 8 ri pagkabanggi. Ang biktima binistong si Joseph 18 anyos sa residente kan Don Carlos Street sa siyudad kan Pasay. Saro sa pigaram kan mga autoridad kung saan hali ang badil na ginamit kay sa paghugot. Ang badil sarong black na 9mm matatandaan interong nagkakurubanan ang mga banal na para simbakan ang mga ini makalawag ng putok ng baril pagkatapos kalmisa asinahili ang biktima na may buhay. Ang biktima positibong binisto kan tiyoon kaini kan natagadan sa Zone 5 sa Barangay Igualdad. Para sa BBS News, Boyos Padres. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, guarantee letter pwede naman na ipagbakal nin mga bulong sa piling mga mercury drug digdi sa parte kan Bicol Region. Pinagpuunan na kasudmang Lunes 30, pwede nang gamiton ana mga guarantee letters tangani man na magbakal nin bulong sa piling mga mercury drugs sa parte mismo kanda Pilipinas kabali na ang Bicol Region. Basado yan sa Department of Social Welfare and Development Office ana programa sa irarom kan assistance to individual and crisis situation ana ayuda sa kapos ana kita o akapa asin obeto na makatabang sa mga nangangaipo kan medical assistance.
Iguanin 14 branches and Mercury Drugs sa manlain-lain na parte kan Bicol asin ini maresibiman kada pinaga-aapod na guarantee letters ana mga gusto man na makakuha kan benepisyong ini ana magpasiring lang sa pinakarani na DSWD Field Office o ang Social Welfare and Development Office sa Bicol ana proseso ana siring mad sa outright cash asin depende sa pangangaipo kan na kliyente itatao sa kantidad kan GL basado naman sa assessment kan social media workers. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa ladwa lokal, pagiging syudad kan Pili isinusulong kanda bagong alkalde kanda Pili. Daryl Banya sa detalye. Nagtutubod ang bagong mailim na alkalde kan Banwaan ng Pili Camarines Sur na si Mayor Marivic Solano na panahon na tangarig midbidon ang Banwaan ng Pili para maging masunod na big city sa probinsya. Sigon kay Solano, padagos sa nag-uuswag ang sinabitang Banwaan nangunyan igwang pigkakarkulong populasyon na 109,000 asin preparado na ining makipagsabayan sa gabos na syudad digdi sa Rion. Sa presente, konsideradong first-class municipality ang Pili na dakula subot ang potensyal ninhuli sa mahiwas at dakulang land area kaini para sa business district kung ikukumpara ini sa ibang syudad digdi sa Bicol. Napag-araman ang era kan Banwaan ni Pili nag-aabot na sa 423 million pesos na. Meron santo bilog man ang pagtubod at vision ni Governor Enrique Cortez na kaya makipagsabayan kan Pili sa iba pang syudad digdi sa Kabikulan. Ninuli sa itinutugdok na Camarines Sur Uptown na pigo-konsiderar na Global City of the South kung saan magiging sentro ini kan trabaho, edukasyon, turismo at negosyo na madaraning dagmang na oportunidad gikan sa mga residente sa laog asing luwas kan probinsya nin Camarines Sur. Sinabi ni Governor El Villafuerte na sa peryodo kan 5 asa 10 taon matatapos na ini. Iyaw naman digdingon yan ang Kapitulyo, ang School of the Arts and Culture, siriman ang smart school buildings at sitigid naman ang entrance na kantidad 80 million pesos. Dinagdag pa ni Governor Villafuerte na kung nagigibong syudad bakong madali asin matatapos nila sa roa sa 3 taon ang importante na po na asin masunod o sa masunod na anom hasta sa 2 taon pwede na subot magbisita ang publiko sa lugar. Para sa pagiging syudad kan Pili sa ropa sa mayor na kamautan ang administrasyon ni Mayor Vic Solano ang pagpatugdok ng Sadiring Hospital sa Banwaan. Sa buot na papanahon na tangarig na dai na kinakaipuan magbiyahe pa sa siring sa syudad ni Naga ang mga taga-Pili kung igwang emerhensya o kung may kaipuhan na medikal na atensyon. Mawat pa kan alkalde na magkaigwanin magayon asin sentralisadong terminal ngarig na mas urog pang mapakarhay ang sistema kan transportasyon lalo na tapadagos sa ang pagrusok kan mga tao asin bihikulo. Nagpasalamat man ang alkalde sa gobyerno provincial kan Camarines Sur kung sa nakalis na administrasyon ni dating Gobernador Asimunyan, 2nd District Representative Luigi Villafuerte, asin kay Governor Elry Villafuerte sa padagos na pagtaruning tabang sa Banwaan ng Pili Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Bipar sa Kabikulan na nagkaigwakan orientation manungod man sa lay kan na pagsisira asin man sa mga face vendor. Siguna sa payag kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR Bicol isinagibo ang duwang aldaw na market orientation tanganing mas pangpakusgo na ang kaaramanda asin pagsunod sa mga nagdadanay na lay sa parte kan pagsisira. Nagpartisipar rigdi ang abuton sa 61 partisipante na pinagbilog kan mga fish vendor asin may sadiri kan mga pwesto asin mga tauhan gikan man sa parte mismo kan Municipal Agriculture Office pinagatratar sa nasambit ng orientation asin na ipinagpapangalad na paagi ka na pagsisira araw kan paggamit ka na mga
pagpapasabog pati naman ang mga Fisheries Administrative Orders o FAOs kasumpay man kan ipinagpapangalad na endanger na klase ni na mga sira sa isinagibong open forum. Pinagtawanin doon kan mga partisipante ang pagbugtak ng mga inspektor sa mga kada saudan o merkado asin man na fish landing site tangani man na nadigdi matawan ni na maray ang lado ka na o kana IEC material bilang pagbisto asin pagpapagirumdum sa tamang paagi. Nagkasararo ana mga nagpartisipar kabali na ang lokal na gobyerno napakusugon ang pagpapasunod ken mga leyes para man digdi sa paghahaluyan na pangangataman kanyaman dagat. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, pagbaha sa nagkapirang mga lugar sa siyudad Canaga, patunay na hababa na ang ibang mga drains o hababa na asin hababaw na ang ibang drainage sigun ki Engineer Joel Martin. Boss Oka Ismenda sa detalye. Nga si Engineer Joel Martin na nagalibot kasugma ning huli sa nagakapirang lugar igdi sa siyudad ni Naga ang nalantop ni na tubig sa pag-uran na daing hutaut na pag-uran kasugma nga pagkahapon. Sigon kay Engineer Joel Martin ining pagbaha nanotaran sa siyudad ni Naga hahagado niya sa bagong alkalde na tabangan na magkaigonin total rehabilitation ang kana gabos na mga drainage igdi sa siyudad ni Naga ning hulita napatunayan partikular na pagbaha dyan sa may kalabaan kan Panganiban na dakulaon ang storm drainage alagad gatuhod na lang an rarom ka ini kumpara kan mga kan ibugtak ini halos sa sarong tri-mobile ana pwedeng lumaog alagad ngunyan inihababaw na. Kasugma nanotaran ang pagbaha dyan sa kalabaan kan Panganiban na totally day maagihan. Dyan sa may atubangan kan SM an intero man na baha na daiman maagihanin mga sasakyan. Naidagdag pa ang mga baha dyan sa may parte kan Julian Militon Elementary School dyan sa Concepcion Pequeña Naga City, dyan sa may parte kan Karangahan, nagkaigwaman ni na pagbaha asin na nakakapira pang porsyon igdi sa siyudad ni Naga maging digdi sa may parte kan porsyon kan Magsaysay nagkaigwa naman ni na pagbaha alagad pasabol kasugma nasambitanan lugar mga ini gabos igwanin storm drainage alagad nagkatarahuwa na inikan mga dalnak asin basura na kinakaipuhan na total rehabilitation base naman sa nasambitan ng opisyal. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Ismenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, bagong mahaman na bagong cover court dyan sa Mambulo Nuevo Elementary School. Natapos na asin man ini ang nagagamit ng unyad kan mga estudyante asin man kan mga paratukdo dyan sa parte kan Mambulo Nuevo Elementary School. Ngunya na pagburukasan kan klase ang asambit ng bagong cover court pinagpatindog ninda Gobernador Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur. Anda pagkakapatindog kan bagong cover court na nagagamit ng unya na school year pinasalamatan kana mga estudyante, mga magurang asin man kana mga paratukdo. Ninhuli ta ini magagamit kana mga estudyante sa anuman na klase ng events na pwedeng gibon sa laog kan eskwelahan asin pwede pang gamiton na evacuation center kuning kaso igwa nin raot nin panahon na mamatian digdi sa parte kan probinsya kan Camarines Sur nangurog na dyan sa banwaan kan Libmanan. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalles kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, nagkapirang oras pa lang pagbulus kan oran pero digdiya sagkod ng
nagkapira nga mga lugar na digdi sa parte mismo kan Naga asin na ibang lugar sa probinsya kan Camarines Sur ana nakamati na ni na grabe nga baha uli man kana nangyaring pagbagunas kana uran nagpapailing sa nayan na ana pagkakaigwan ni na baha digdi sa laog ka na siyudad Canaga, dain natawan ni na pagkakataon na maantisiparan sa paglinig ka na mga storm drainage asin man mga drainage canal digdi sa laog ka na siyudad Canaga. Kay puwan na nga magkaigwa ni na diklaging operation asin man pagbungkal kanagkapira nga mga drainage o mga imburnal sa laog kan siyudad Canaga tangani man na malinigan para dire-diretso an pagdaloy kan tubig in kaso nagbabagunas an makusog na bulos kan uran arog kan namatian kasudma kung sain nagkapira tulos na lugar sa laog kan Naga an nahiling na naglangkaw an tubig kabali na dyan sa parte mismo kan Concepcion Naga City kung sain paabot tulos sa abayan an tubig darakan uran kasudma. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal o lado international sa satuya nga barata ngunyan sa international duman sa nasyon ka na Afghanistan o minabot na sa 256,000 na mga Afghans anda naga-iribakwar paluwas sa nasyon kan Iran kada nakalis na bulan kan Unyo. Ayan, basado man sa United Nations International Organization for Migration, IOM, na naga-record sinda, inaabuton man sa 28,000 na mga Afghans ang nagalaya sa laog kan sarong aldaw kan bulan kan Hunyo. Anasambit na nga pag-iribakwar, iyan matapos man na magpaluwas ni nakasuguan ang nasyon kan Iran nagabus na mga undocumented Afghans ang dapat na magralayas sa nasyon kan Iran sa gudang pitsa sa iskan bulan kan Hulyo. Basado sa sindang listahan nagikan sa bulan kan Enero maabot na sa 700,000 na mga Afghans ang naglayas sa parte mismo kan nasyon kan Iran. Mas naglangkaw ang bilang kan mga naga-iribakwar poon kan an labanan sa pagultanan kan Israel asin man kan nasyon kan Iran kung sain may nagkapirang mga Afghans an pinagdakop ninuli sa buot sa sinasabing pag-iispiya sahot kan nasyon asin gobyerno kan Iran. Sa satuyang barata ngunyanda sa kinabanda nin Karawat. Sa satuyang barata sa sport, nagapamalas ni na matinding determinasyon ang Alas Pilipinas laban sa Sichuan, China sa saindang pag-aatubang kan nagtalikod na aldaw kan Lunes o kasudma. Dinaog ninda ang kalaban na China sa 4 na set, 25-12, 25-22, 19-25, asin na 25-15. Pabor sa parte kan team kan Gilas Pilipinas matapos anda day pagtrayumpo kan inot na laban kontra sa Vietnam, nakabawi anda pambansang team kanda Pilipinas sa impresibong performance kini. Inhuli tadigdi nakuha kan Alas o kan Alas Pilipinas ang sindang inot na kapangganahan sa 2025 BTB International Women's Volleyball Cup. Asin nagangat man ang sindang kartada sa Pool A sa sarong kapangganahan asin sarong kadaugan. Nagtaonin paglaom ini para man sa sindang pag-abanti sa masudod na round kan sinambit ng torneo. Mga tugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis
ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang maray na aga po, ako po si Junel Cuba sa headlines kan mga barata sa lado lokal. Miyembro kan Communist Terrorist Group gadan sa nangyaring pag-aresto kan mga miyembros kan Philippine National Police. Bagong to historic classroom dyan sa party kan Kulakling Lupi na gagamit ng unyad pinatindog ni Congressman Huribata. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Diocese of Caceres nakidubamay sa pamilya kan biktima na nag-suicide sa partibismo kan simbahan kan San Francisco. Sa tuya pa nga pamayukan barata sa lado lokal, klase sa Balatan, Camarines Sur, suspendido. Huli man kan pagbagunas ni nabaha. Sa tuya pa nga pamayukan barata sa lado lokal, Mayor Lene Robredo nagpangako na aliun niya ang confidential fund budget sa laog kan City Hall. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po ni Napangirundong. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang ako po si Junel Cuba sa detalyes na kita kan mga barata sa lado lokal. Ang Diocese of Caceres na kidumamay sa pamilya kan na biktima na kung saan digdi pinaggadaan sa iyang sadiring buhay o sa pagiman kan na pag-suicide sa laog mismo kan simbahan kan San Francisco digdi sa laog kan siyudad Canaga kan nagtalikod na Domingo ni na pagkabanggi. Nakikidumamay ngunyan ang Diocese of Caceres sa pamilya kan biktima matapos man na digdi mag-suicide. Asin iyan nangyari kan na Domingo, June 29 sa simbahan kan San Francisco de Asis sa siyudad Canaga. Sa tao kan pahayag, magdadanay nasarado ngunyan ang simbahan sagkod na nga sa aga July 2. Tangani man natawan panahon na makapagpamibi asin na makapagluksa sa nangyaring trahedya. Kasumpay kan kanon sa 1211-1212 kan Code of Canon Law. Suspendido man ang aktibidad kan simbahan, isasagibo man ang right of referation
asin man healing sa aldaw kan na Miyerkules o sa agang pagkabanggiya nakipag-ulay naman ang simbahan sa mga autoridad bukas ang serbisyo kan mga licensed psychologists asin na trained pastoral counselors kan simbahan tangani man makapagdulnin na trauma support para man sa mga pamilya kada nagadanan asin man nakahiling ka na sambit ng insidente. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, klase sa Balatan Camarines Sur sinuspindi. Duman sa Balatan Camarines Sur suspendido ang laog sa klase kanda araw man nagrado sa eskwelahan pampubliko asin man pribado sa bilog na banwaan kada Balatan na Camarines Sur ngunya napit sa 1 kan na bulan kan na Hulyo 2025 inibunga naman kan abisong ipinagpaluwas kan lokal na gobyerno sa paagiman ni Mayor o kan na sa indang alkalde yan kasumpay man kan na maraot na panahon na bunga kan low pressure area LPA mantang habagat na padagos na nakakapiktar sa parte kan na Rion na Bicol o beto kan na suspension kan klase ngunya na aldaw na masiguro ang kaligtasan kan mga estudyante, mga paratukdo o maestra asin man kan na mga empleyado kan na kada eskwelahan sa tao kan na banta kan posibleng pagbaa asin iba pa nga peligro na bunga kan na raot nin panahon pig tawanan doon man kan na ang publiko na magdanay asin maging alertua sering man subaybayan ang mga opisyal na anunsyo gikan sa mga lokal na mga gobyerno asin man permi magantabay sa broadcast kan radyo urog na sa parte kan BBS FM sa update kan kamugtakan kan panahon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga barata sa lado lokal. Julian Militon Elementary School, 19 classroom, inabot baha kasudma. Boyet Pareres sa detalye. Binaha na naman ang Julian B. Militon Elementary School dyan sa Barangay Concepcion, Pequeña. As in 19 classroom, ang tulos na piglaong kan tubig pagkatapos kan perang oras sa pag-uran kasudma. Uli kan pangyayari tulos na nagbisita ang bagong alkalde kan syudad, Attorney Lenny Robredo para hilingon ang sitwasyon sa ambit ng eskwelahan. Sinabi kanina kay po ang hanapon ng solusyon sa ambit ng problema na kadalasan na pag-uran, nagsusumo-sumo sa tubig ang eskwelahan na grabing apektado iyon mga estudyante at mga paratusdo. Sa nakaaging blessing o inauguration ceremony kan liwasan kan pamanang edukasyon kan sinabit ng eskwelahan kan nakaaging June 27 sinabi ni Robredo na sa iyang termino hanapan niya ng solusyon ang halinang problema sa lugar. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nangako si dating Vice President asin ngunyan Naga City Mayor Lenny Robredo na susug puunda kani ang korupsyon sa partibismo kan syudad Canaga, kataw kan pag-ali kan allocation kan confidential fund. An pahayag pinaggibo ni Robredo sa iyang diskurso kasudma pagkatapos nini magsumpa sa bago niyang posisyon bilang alkalde kan na Siyudad Canaga. Sigun kay Robredo, tulos siyang mag-isyu ni na duwang executive order na magpapasunod kan pinagapod na zero tolerance sa lado kan korupsyon sa partibismo kan Siyudad Canaga sa paagiman kan pinagapod na transparent procurement asin man mas regularization na program para man sa 117 na mga casual employees na nag-serve nin 10 taon o sobra pa sa irarom ka na sambit ng sistema. Mas dakul na tao na mag-iingkaminar na magpartisipar asin makipagtabangan sa partibismo kan lokal na gobyerno. Si Robredo ang ka-inot-inoting babaeng alkalde kan Siyudad Canaga
ana sa iyang agum na si dating Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo nagserbiman na alkalde kan siyudad Canaga 37 taon na ang nakakaagi. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, cyberbullying sa mga estudyante hegut na pinagbabantayan kan PNP Anti-Cybercrime Unit. Daryl Banyas sa detalye. Sa balyo kan hababang kaso kan cyberbullying sa mga estudyante sa siyudad ni Naga, igot manggaray na pigbabantayan ini Canaga City and Camarines Sur Anti-Cybercrime Unit tangarig na malikaya na magkaigwa min arog kaining insidente sa mga eskwelahan. Ipinahayag ni Police Captain Angelo Babagay, pamayukan sila mitang opisina, nagpapadagos ang sendang online patrolling puon kan magsikad an eskwelahan. Padagos man subuot ang sa ilang preventive education programs, arog kan pagkondusir ng lectures na pigibo sa mga eskwelahan kung sa indigdipig tutukar ang tamang paggamit kan internet, asin man social media tangarig makalikay sa mga cybercrime, arog kan cyberbullying. Pinagdagpakan na opisyal, padagos man ang kooperasyon kan mga eskwelahan sa indang opisina, kung kaya dakul na ang mga nagpapaschedule para magkaigwanin mga lectures sa indang eskwelahan. Katakod kay ni padagos man ang pagirumdum sa mga maestra, mga magurang, asin sa mga estudyante na dahil matakot mag-usip o kaya mag-report sa mga otoridad sa oras na igwang manotaran o mga hiling na makadudang aktibidad kan mga estudyante sa online araw kan insidente ng cyberbullying. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, gadanan sarong miyembro kan Communist Terrorist Group o komunistang partido kan magkaigwa kan armed confrontation mantang nagsiserbi kan warrant of arrest an pulis asin militar alas 2 nin pagkahapon kan sudma duman sa barangay kan San Carlos Palanas sa parte kan probinsya kan Masbate. Pinagbisto ang binawian in buhay na si Joey Oas Iya Saludaga alias Wiwi, 26 anyos para Omar residentes kan sinambit ng barangay iniyo aktibo na Isparo Unit kan KLG South sa Iraruman kan Ruilio Susun alias Manung na may kinakatubang na kasong murder na may isyong warrant of arrest gikan man sa kataingan na Masbate kan Pizza Utso kan bulan kan Mayo 2025 mantang pinagsisirbihan kan warrant of arrest nan laban asin napuli sa Reribayanin Putok dinara sa Kataigan District Hospital si Wasa Alagad. Ini idiniklarang dead on arrival kan attending physician na recover sa miyembro kan komunistang partido sa pinangyarihan kan insidente ang sarong caliber 45 pistol na may kaibana na magasin sa irarom kaniya ang padagos na pagkakaigwa nin investigasyon kan mga autoridad napaagiman kan forensic kan Masbate Police Provincial Office. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Livelihood support kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga parasira ipagpapadagos ngunya na taon. Boss O Kaisminda sa detalye. Ipagpapadagos kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na programa na dati nang pinag-i-implementar ka na sambitan ng ahensya, partikular na an livelihood support na inaapod an katuyuhan ka na nasambitan ng programa ini an matauning kabuhayan sa mga parasira, partikular na itong mga parasira na mayo na ni mga magagamit na arog kan bangka nit na tamsi asin na banwit na ginagamit asin gagamiton kan mga parasira na asin ini an nakatalaan na magapuon sa maabot na bulan na matatandaan ang nasambitan ng pagkataunin na livelihood support sa mga parasira ang dati ng programa
kanasambitan ng ahensya. Napundo lang ini kana mga nakaaging bulan na kung saan na inaabot nin election ban asin na pagpasakan budget kan nasambitan ng ahensya. Ngunya na taon liwat na pinagaponduhan ang nasambitan ng programa na kung saan na gabos sa mga parasira kapuhan nakarehistro sa Municipal Agriculturist Office na iyo ang naghahanap kan mga parasira na mayo ni mga kagamitan natatabangan kana sampitan ng ahensya. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinagibo ka na nagtalikod na aldaw ka na Sabado and o ka na aldaw ka na Lunes kasudma and pagkakaigwa ka na inauguration na asin man na blessing kada sarong two-story classroom building duman sa Kulakling National High School sa Banwaan kan Lupig, Camarines Sur. Iyan sa panginginot ninda Congressman na Huri Bata kan First District kan probinsya kan Camarines Sur. Kaibanan man ana mismo na mga paratukdo kan sinambit nga eskwelahan and bagong two-story classroom and pinagapatindog sa paagiman ni Congressman na Huri Bata kan Premier Distrito kan probinsya kan Camarines Sur. Iyan sa kaagadan kan mga paratukdo ninuli man kan kakulangan in classroom na posibleng magamit kan mga estudyante kan nasambit ng eskwelahan. Inuli kayan nagpaabot ninda kulang pasasalamat ana mga estudyante, mga magurang, urog na ang principal asin man ana mga teachers kay Congressman na Huri Bata. Ninuli man ta igwana nin kadagdagan ng classroom na magagamit ang kadakol-dakol na mga enrollees na mga estudyante sa sendang eskwelahan. Antis pa man kayan problemado ana mga paratukdo asin man ana mga magurang kung sain malaog na building o classroom ang sendang mga estudyante ninuli ka naglulubo na mga nagpa-enroll sa nasambit ng eskwelahan kan Kulakling National High School. Alagad, dahil nagduwa-duwa si Congressman Huri Bata na magpaabot nin tabang asin magpatindog kan sinambit ng two-story classroom sa parte kan Kulakling National High School sa Banwaan kan Lupig, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, sa lado lokal, nanumpa na kana sudma si dating Vice President asin Abogado Maria Leonor Hirona Robredo bilang ka inot-inoting babaeng alkalde kan Siyudad Canaga. Sa iyang inaugural address, inilatag ni Mayor Robredo ang sa iyang plano sa mga masunod na mga taon sa bilog na panahon kan sa iyang pagtukaw bilang alkalde kan Siyudad Canaga. Sabi ni Robredo, ini ang nakapokus sa pinag-aapod na citizen-centered governance, pagpapalangkaw kan kalidad kan buhay kan mga naghinyo asin gibon saro sa mga maugmang lugar an parte kan Siyudad Canaga. Dagdag pa man ni Robredo an sa iyang kaplanuhan na nakabase sa 8 priority goals o ana pinag-aapod na 2028 finish lines. Tinawan doon na kanasambit ng alkalde na nasambit ng finish line an maikukonsidera na sarong paagi kung sa ina ang gabus na mga taganaga magiging proud sa saindang kontribusyon sa lado kan komunidad. Apwer kayanda binalikan man ni Robredo ana mga panahon kung sa ina nagsumpa siya asin ang sa iyang agum na si Jesse Robredo bilang alkalde kan Siyudad Canaga kan February 2, 1988. Tinawanin na pag-umaw kani ana mga nagibo asin na ligasiya na pinagwalat kan sa iyang agum orog na ana pinag-aapod na chinilas leadership. Mantang kabali naman ni asin kay Bani Robredo an sa iyang aki na si Aika asin na Jillian sa nasambit ng pagsumpa kasudma. Sangunyan siniguro na lang kan opisyal na sa iyang tatrabahon asin gagampanan ni
haros maray ang mandato na itinao asin pinagkatiwala kan mga taga-Naga sa saiya para man sa ikakarayda kan syudad ni Naga. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sigun sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol, digdi magkakaigwanin na padagos-dagos na pagtabang ana sambit ng opisina para mada sa mga nangangaipong mga parasira na naapektaran kan padagos na pag-ulanto kan presyo kan produktong petrolyo. Tinawan doon kan sambit ng opisina kan gobyerno nasa ngunyan padagos na pinagababalidate kan mga local official an asinman kan mau an mga pangaran kan mga parasira na pwedeng matawan kan ayuda na nagigikan sa parte mismo kan gobyerno. Matao need 3,000 pesos na kunsain para man sa paggagasolina tangani man na dire-diretso ang hanap buhay kan nasambit ng mga parasira. Sa iba pa niyatong detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata kita ngunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinagkumpirmar ngunyan kan na Philippine National Police o PNP sa laog kan Siyudad Canaga sa paagi kan Deputy Spokesman kan Siyudad Canaga Police Staff Sergeant Robert Aguilion ang kaso nin suicide incident sa laog kan simbahan kan San Francisco Daga City sa siyudad kung sa ina ang biktima sarong 18 anyos na lalaki estudyante. Alas 8:10 nin pagkabanggi kan nagtalikod na Domingo pagkatapos na kan huring misa sa gilid kan sarong luhudan nga sa simbahan o laog kan simbahan kan magbadil sa sadiri ang biktima. Ang insidente kan pambabadil sa sadiri kan 18 anyos na biktima nahiling mismo sa kuakan na CCTV na naka-install sa nasambit ng simbahan kaya dahin na nadipisilan pa ang mga pulis o investigador. Ang biktima ang bisita sa naman sa barangay kan Igualdad, Naga City asin ini taga-dumana sa siyudad nin Pasay. Ang biktima sa investigasyon kan PNP nagsasapo daan nin depression na iyo ang rason sa pag-suicide kani. Alagad sigun sa PNP ini an maagi pa man giraray sa busising investigasyon. Orog na nga may imbultong badil na nakuha ang mga pulis na ginamit kan 18 anyos sa iyang paghugot sa laog mismo kanda simbahan kan San Francisco. O yan parte kan mga pahayag ni Police Staff Sergeant Robert Aguilion. Yes po, ini po nga ning subanggi makamundong pangyayari sa laog pa mismo kang simbahan. Pero dahil tapang po kayo mausgahan na si tao ning ulit upo na nga ika sa ikadwang buhay. So ini po, at around 8:10 p.m. po subanggi, pagkatapos po mismo kang misa, igwa nga ning makusog da ang putok na dangog si church goers. So mahilig na lang po ini yung nakandusay, ini yung biktima, man sa sarong luhudan. And ang kagayonan po, taigwaning CCTV footage installed naman sa lugar. So dahil ka na po, kumbaga dahil na magkakaigwa ng ibang anggulo na binadili niya ini yung suspect, ini yung victim, naigwa nga ibang suspect sa pangyayari. And naglunas po sa investigasyon na ini pala ng Rubin Bang Maray 18 anyos, as in, bako man po talaga siyang taga-Naga, taga-Pasay, pero iba po dahil ini yung kapamilya igi sa Barangay Igualdad. And batin na din po sa nakalaptang investigasyon, impormasyon, nag-aagi daw po ito sa depression, pero subject pa po yan for deeper investigation kasi lalo po igwang involved na firearms. And since may recovered po kita as in igwang din ining serial number,
pwede ta po ining masusunduman sa kamprami. Parte ka na mga pahayag dayan ni Police Staff Sergeant Robert Aguilon. Daiman na pigya pangaranan ka na pulisya ada biktima, uli ka na kahagadan ka na pamilya na maging pribado na, ada pangaran ka na biktima, an pamilya kan biktima, ada pabiyahe na kasudma, hali duman sa Pasay mantang pigya iinventaryo si nasambit ng mga nako ang gamit sa nasambit ng biktima. Mantang nag-aasikaso ngunyan ka na bangkay, iyo ang tiyoon kan biktima na dinadagusan dyan sa barangay kan Igualdad, Naga City. Kuya pa si Police Staff Sergeant Robert Aguilon. Ano ko na lang sir siguro nag-request pa ng privacy ang pamilya. I-forward ko na lang po. Ang yaong po hindi sa Barangay Igualdad, iyo po ang sa iyang tiyoon. Pero sa pamilya po mismo, kung si Magurang, baka yaon ako. So, hinahalata na lang din po ang sa indang ang pag-abot kasi para maasikaso na din po ini yung bangkay kaning biktima. Mientras tanto sa investigasyon kan pulisya, alas 8:10 nin pagkamanggi ka nagtalikod na Domingo pagkatapos sa nakanda Las Mas and kung sa inda dakol pang mga tao sa laog kan simbahan kanda mag-suicide o magugot ang biktima sa gilid kanda simbahan sa tangod mismo kan Lady of Perpetual Help nag-suicide ang biktima gamit ang sarong blaka 9mm and na-recover kanda mga pulis na gamit kan biktima sa pagbadil sa iyang sentido. Kargado ini na 14 live da bala asin na sarong blankong kapsula. Piga arampakan pulisya kung si Isay an may sadiri kan sinambit ng badil na ginabit sa suicide kan biktima ulit taday pamanda pwedeng makabakal nin badil ang biktima orog na ini sarong minor de edad. Saladuman kan na tiyoon na sinabi kani sa mga miyembros kan pulis na daininda Arab na igwa pala nin badil ang nasambit ng biktima na iyo ang ginamit kani sa iyang pag-suicide. Uya si Police Staff Sergeant Robert Aguilon. Base po sa investigation at about 8:10, alas 8 ng pagkabanggi po. Pagkatapos lang kan si last month po sumubanggi. Yes po, dakol pa. Ano po nga ni, natapos pa lang mismo si Mika, nangyari po iniyo. Yes po, hindi sa may village, pero iniyo sa may Our Lady of Perpetual Help na tungod. Pero hindi po iniyo nagbadil. Ano po ini sarong black 9mm ang recovered po. As in, iga po iniyo ning 14 pa. Pera po itong sarong 5 cartridge, iba pa pong 14 inserted na live ammunition. Yes po, pero hinihiling ka po kung ang black po kaya dakol din na 17. 9mm po ang recovered sa. Yes sir, ang saro pa po hinihiling ka may sadiri ka ini kasi dahil man po makakapag-procure ang victim, inot na inot, dawa 18 anyos na siya. Previously, siyempre, minor de edad, dahil po talaga sa mga sabi man kani yung tiyoon, dahil man po daanin daaram na igwang badil ini yung biktima. Mientras tanto, sigun kay Sargento Aguilon, dakula nin mga insidentina nin suicide na nangyari sa parte mismo kan siyudad Canaga, nasa indang pinag-imbestigaran sa lado kan pulisya. Alagad, an insidente ka nagtalikod na Domingo nin pagkabanggi, iyo ang pinakainot na insidente na naaraman ninda o inimbestigaran ninda na nangyari sa laog kan na siyudad Canaga, mismo sa atubangan kan altar kan simbahan asin nagbadil sa iya nga sadiri. Ini ang kainot-inuting kaso na nag-suicide sa laog ka na simbahan. May posibilidad man subuot na antis nag-suicide ang biktima, naghagad na mo na ininintawad sa mahal na Diyos bago ginibo ang pambadbadil sa sadiri asin na nangaji na mo na.
hahagadon man kan pulisya sa pamilya kan biktima na ipasairarom sa autopsy ang bangkay kani tanganing maging opisyal an sa indang report. Uyan pahayag pa ni Police Staff Sergeant Robert Aguilion. Yes sir, yung yan sir na siguro dahil nga po ining yung kaning mga insidente, pero ini po mismo sa laog ng simbahan na sa tuyang lugar na ito nga sir, siguro sir talagang daiman sa paghusga na duman sa tao, pero parang siyempre nasa simbahan siguro bago nyo gibo, naghagad na sa tawad, alagad sabi kayo, dahil tamawa ko siya. Ini sir, maayos man si Paulo man niya kasi nakapantalon ini, nakasapatos. Pagdadain mo talaga ang huhunaon na kaya niyang gumibuling arog katong bagay. Malinig ka nga? Ay, yan. Ano pa po sir, subject pa po sa sa autopsy man po si Bangkay para siyempre masigurado. Kahit, although sabi ko yan, aram ka na kung ano ang sa iyong tinagadan, pero para maging official ang report kahit ang iagit ako mangirakay sa forensic. Sa artiken mga payag ni Police Staff Sergeant Robert Aguilion and Deputy Spokesperson kan PNP Naga. Mga tugang iyanan kat teripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department kaibanan to dyan si Sir Stephen Pavis. Ako po ang sendong para bareta si Jonel Cuba mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.